Wag tuon sa atong pista. Kay tungod aning sugo sa pagsaulog sa bagong ani o sa ani sa harvest. Kung mabasa kining mga kasuguan nga gisugo sa Elohim dinhi sa Leviticus, sa Numeros, o sa Deuteronomio. Deuteronomio at Leviticus na tadit so bro. Leviticus 23, 9 paingon sa 22. 23, versikulo 9 paingon sa 22. Leviticus chapter 23 verse 9 to 22. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, sabihin mo rin sa mga Israelita na kapag naroon na sila sa lupain, ibibigay ko sa kanila tuwing anihan, ay magdadala sila sa pari ng isang bigkis ng una nilang ani. Ito'y iwawagayway niya sa harapan ni Yahweh upang kayo'y maging kalugod-lugod sa kanya. Gagawin ito kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Sa araw na iyon, magdadala kayo ng isang lalaking korderong walang kapintasan at isang taon pa lang bilang handog ng susunugin. Sasamahan ninyo ito ng isang salok ng harinang minasa sa langis ng olibo bilang handog na pagkaing butil at isang litrong alak bilang handog ng inumin. Ang halimuyat ng handog na ito ay magiging mabangong samyo kay Yahweh. Huwag kayong kakain ng tinapay o trigo, maging sinangag o sariwa, hanggang hindi ninyo nagagawa ang paghahandog na ito. Ito ay tuntuning susundin nyo habang panahon. Mula sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga, araw ng pagdadala ninyo ng bigkis na ani, magpapalipas kayo ng 7 linggo. Ang ikalimampung araw ay tatama sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Sa araw na iyon, magdadala kayo ng handog ng pagkain butil, 2 tinapay na may pampalsa, isang salok ng harina ng bagong aning trigo ang gagamitin dito. Ito ang handog ninyo mula sa unang ani. Magdadala rin kayo ng 7 tupa na tigi 1 taong gulang na walang kapintasan, 1 turo at 2 kambing. Ito susunugin kasama ng handog na pagkain butil at handog na inumin upang ang usok nito'y maging mapangong samyo sa akin. Magdadala pa kayo ng 1 kambing na lalaki bilang handog para sa kapatawaran ng kasalanan at 2 kordero na tigi 1 taong gulang bilang handog pang kapayapaan. Ang mga ito ay ihahandog ng pari kasama ng 2 kordero at 2 tinapay na yari sa trigong bagong ani. Sa araw rin iyon, isa may walang magtatrabaho. Ang tutuning ito ay susundin niyo habang panahon. Huwag ninyong aanin ang nasa gilid ng triguhan at huwag din ninyo pupulutin ang inyong naiwang buhay. Ipaubayan ninyo iyon sa mga mahihirap at mga dayuhan. Ako si Yahweh ang inyong Elohim. Amen. Okay. Ingon din mga igsoon, ang Yahweh mingon usab kag Moises, sultihi ang mga Israelita inag-abot ninyo sa yuta, nihatag ko kaninyo ug makaani na kamo sa abot niini dan sa pari ang usa ka bangan nga uhay sa inyong unang abot. Ang sabi nito, pag sila ay nakarating na sa lupang ipinangako ng Elohim sa mga Israelita, pag sila ay nagkaani na, ang unang bunga ng kanilang ani ay kanilang itatangi at dadalhin sa pari. Ito'y kanilang ibibigkis o bibigkisin at dadalhin sa pari. O ibayaw niya ini
sa atubangan sa Yahawa aron kahimut-an kamo niya. Buhaton kini sa pare sa adlaw tapos sa adlaw nga ipapahulog. Literal na instruction, kung ating intindihin, ito'y gagawin nila sa pagdating nila sa kanilang bayan na kung saan Kanaan noon at naging Israel ngayon. At ang utos ng Elohim, pag sila'y nagkaani na, itatangi nila ang mga unang bunga at bibikisin ito at dadalhin sa pare at iaalay, iwawagayway ng pare matapos ang araw ng pamamahinga. So, ang pagkakaintindi nito, ito'y magsisimula ang pagdadala ng unang ani sa matapos ang Feast of Unleavened Bread. Dahil ang Feast of Unleavened Bread yan ay tutugma sa unang buwan sa taon at ang buwan na yan ay ang buwan ng pagsibol ng trigo. At hindi naman talagang magkasabay ang pagsibol ng trigo sa isang bansa. Kaya posibleng may mauunang mahinog. Tama ba? So, yung may unang mahinog, kung ating itatansya, mula nung pagsibol ng buwan at nagsimula nasa kasagsagan ng pagbuswak ng trigo, yung unang mahihinog noon, matapos ang Feast of Unleavened Bread, may simula ng mag-harvest niyan. So, yung magsimula ng mag-harvest, bikisin nila yon at dadalhin sa pare at iwagayway ito ng pare bilang handog na unang bunga matapos ang araw ng pamamahinga, yung unang araw ng pamamahinga na mangyari matapos ang Feast of Unleavened Bread. So, ang ating pagbibilang sa taon na ito, kung ating titingnan sa Gregorian calendar, ay nagsimula po ito sa April 25. Tama ba? April 25. April 25 po ang simula ng pagbilang ng unang pagdadala ng unang bunga. At ito ngayon, sa araw na ito ang pang-50. So, ang utos, simula sa unang araw, matapos ang araw ng pamamahinga, dadalhin ng mga Israelita ang unang bunga ng kanilang mga triguhan. Mga ani nila ba? At kanilang iaalay sa Yahawa at ang pari ang magsasagawa nito. Ang sabi dito, buhaton kini sa pare sa adlaw tapos sa adlaw nga ikapahulay. Sa adlaw nga inyong ibayaw, sa adlaw nga inyong ibayaw ang binangan nga uhay paghalad kamog nating karnero nga laki nga usa ka tuig ang kagulangon ug walay tatsa. So, sa araw na magdala ikaw example, ikaw yung magdala ng unang bunga mo. Ayun, magdadala ka rin ng isang tupa at iaalay mo iyon sa Elohim pa rin at ibibigay mo sa pare. Kaya maraming gusto magpare, bro. Kaya sa mga panahong ito, maraming matatanggap. Biruin mo, isang bayan, isang bansa yan. Tapos every household, every family, yung may mga tanim, magdadala yun. Alam natin, lahat noon, ang kinabubuhay nila ay mga pagsasaka, farming. So, kung titingnan natin, hindi talaga mahihirapan ng pare. Di ba po? Kasi, kung ikaw magdala ka ng iyong unang bunga, may kasamang tupa na lalaki at isang taon gulang. Yan po ang iniutos. Walang kapintasan.
Usa ka tuig ang kagulangon ug walay tatsa. Ingon nga halad nga sunugon ngadto sa Yahawa. Halad na sinunog. Alam naman natin na hindi ito lahat susunugin. Dahil atin na pong napag-aralan ito sa Book of Leviticus, hindi lahat ito susunugin. Dahil hindi naman nakikinabang ang Elohim nito. Kung ating titingnan ng direct talaga, ang representante sa Elohim ay ang pare. Kaya sabi noon nung nasa Etisoy pa ako, sabi ng isang pare, we are the office of the Alayan. Nagilungkan ba ako to? Office ko namin sa Elohim. Di bayano eh. Ipauban niini ang halad na pagkaon. Nga usa ka gantang sa labing maayong harina nga minasaglana ingon nga halad nga sunugon alang sa Yahawa og usa ka litro nga bino. Diaw mo na, every household na magdadala ng handog doon, may isang tupa, may isang gantang na harina, at isang litrong bino. Ay napakaraming stock na bino po ang pare. Biruin mo isang bayan yan. Pero ito naman ay hahatiin ng mga Libita na naglilingkod sa tulda ng Elohim. Hindi po ito sinusulong ng isang pare lang. Kundi ito po ay pinaghahati-hati ng isang tribo na pinamumunuan ng mga pare. Isang tribo mula kay Levi. Ayaw kamo pagkaugpan, bisag sinangag o hilaw nga abot ninyo sa maong adlaw. Hangtod nga makadala na kamo ni ining maong halad ngadto sa Elohim. Ang utos ng Elohim noon sa kanila na inirelay ni Moises, iparelay doon sa mga Israelita. Habang hindi pa sila nakapaghandog doon, nakapagwagayway ng kanilang unang ani, hindi po sila pwedeng kukuha doon upang kanilang kakainin. Dahil ang unang kakain ay ang pare, ang Elohim. So una ang Elohim, tapos yung pare, tapos yung tao. Kaya gaan dami gusto magpare. Una palagi. Kaya sa mga kainan bro, mga pista, nasa magagandang upuan ng pare. Special ba? Sabi dito, hindi sila pwedeng kakain sa ani nila hanggang hindi pa sila nakapagdala ng alay na iwawagayway ng pare matapos ang araw ng pamamahinga. So, ang sabi dito, tulumanon kini nga walay katapusan alang kaninyo o sa tanan ninyong mga kaliwatan bisan asa kamo magpuyo. Ang sabi ito'y tuntunin sa lahat ng panahon kahit saan kayo nakatira. Ito'y iniutos ng Elohim sa mga Israelita at maging sa hindi Israel na sumama at sumampalataya sa Elohim ng Israel, ito'y kanila na rin gawain. Sabi sa Numbers chapter 15 verse 15, walang pagkakaiba sa mata ng Elohim ang hindi Israelita at Israelita na lumalapit at sumasamba sa Elohim. Tama ba bro? So yan. Isa lang yung batas. There is one law lang kuno. Usa lang ka balaod ug usa ka Elohim para sa hindi Israel at sa mga Israelita. Kaya itong utos na ito ay para sa tao. Pag ikaw ay pagpapailalim sa kautusan ng Elohim, ito'y inyong susundin. At ang iniutos dito, magdala ka ng unang bunga. Ngayon, wala mang unang bunga bro. Huwag may tanong. Sabay dalhon. Ha? Sabay dalhon na ni. Huwag may. Kaugalingon ni dalhon. So, mauling wanay pare. Iwan na may tanong. Pas mong pare nagaron.
So, malalaman natin mamaya mga kapatid kung ano ang kahulugan ng mga utos na ito. Dahil hindi ibig sabihin na yan ay ating nabasa, yan na rin ang kanyang kahulugan na gagawin ng mga Israelita sa kanilang pagsunod sa kautusan ng Elohim. Dahil kung ating naalala, ang sabi po ni Moises, pag-aralan nyo ang salita ng Elohim. Obey very carefully. So, pagpatuloy po natin. Sabi dito sa verse 15, mag-ihap kamo 7 ka semana gikan sa adlaw nga mao'y pagdala ninyo sa binangan nga uhay nga halad nga gibayaw alang sa sunod sa adlaw nga igpapahulay. So, simula noong iniutos na magdala na ng alay sa unang bunga, mag-start na rin yung pagbibilang ng 7 linggo. Yung 7 linggo, yung po ay 49 days. So, starting noong April 25, nagsimula na pong nagbilang ang pagdadala ng mga handog na unang bunga. At wala may niabot unang bunga, dre bro. Di man puta pare. So, ang pagbibilang starting April 25 hanggang sa ika-49 days. At ang ika-50 days, ang sabi dito, mag-ihap kamog 7 ka semana. Gikan sa adlaw nga mao'y pagdala ninyo sa binangan nga uhay nga gihalad, gibayaw. Ang adlaw uman tapos sa ika-7 semana, mao ang ika-50. So, uman yung 7 weeks, kinabukasan niyan ay ang pang 50 days. Og niining adlaw, ihalad ninyo ang bagong halad nga kalanon ngadto sa Yahawa. So, inagka 50 days, iniutos na naman ni Elohim na ihahandog ng mga Israel ang handog na pagkain para sa Yahawa. Yung bagong, bagong ani. So, harvest. Mula noong nag-harvest na, ibilad pa yan. Tapos, pinag-proceed, ginawa pang harina. Ang pinaka, na nila, final na ba? Tapos na yung pag-ani, na nahipos na. Kung sa pa, na talaga yung mga tanim nila, hipos na. Nag-gather na lahat at simulan na naman nilang inipon doon sa kanilang storage. Yung unang pagkain nila sa kanilang naani ay kukuha ko sila doon ng handog na pagkain para sa Yahawa. So, pagdala kamo gikan sa inyong mga puloy-anan ug 2 ka buok pan aron inyong ibayaw. So, mula sa tahanan, ang mga dadalo sa pista magdala og pan. Dako kay pan mga igsoon. Di ni mayano. 2 ka buok pan, 2 po yung tinapay na iniutos na itatadalhin bilang handog para kay Yahawa, pagkain handog para kay Yahawa. Ito po mga kapatid. Pagdala kamo gikan sa inyong mga puloy-anan og 2 ka buok pan aron inyong ibayaw. 1 ka gantang sa labing maayong harina ang gamiton sa paghimo sa pan ug lutuon kini nga may patubo ingon nga unang abot alang sa Yahawa. Lutuon ingon nga unang abot alang sa Yahawa. So, 7. Uban sa pan, maghalad usab kamog mga halad nga sunugunon alang sa Yahawa. 7 ka nating karnero nga walay tatsa nga tagsa ka tuig ang kagulangon. 1 ka nating baka
nga laki ug duha kalaking karnero. Ihalad kini uban sa halad nga uhay ug sa halad nga ilimnon ingon nga humot nga halad alang sa ihawa. Itong utos dito ay general na po ito. Pitong tupa ay general na po yan para sa pangkalahatan. At isang baka at isang kambing handog para sa kasalanan. Na isang taong gulang. At isang tupa handog pang kapayapaan. Ibayaw usab kini sa pari at tubangan sa Yahawa uban sa pan nga gikan sa unang abot. So, yung pare ang magdidicate. Ibayaw sa mga tao, literally, ididikit din sa pare ang kanilang mga itinataas na handog. So, ididikit ng pare ang mga dalang handog na tinapay o pagkain para sa Yahawa. Ibayaw usab kini sa pari at tubangan sa Yahawa uban ang pan gikan sa unang abot. Balaan kini alang sa Yahawa ug iya kini sa pari. Ayan, nilinaw na. Banal ito para kay Elohim at ito'y matatanggap at mapupunta ito sa pangapari. Sa maong adlaw gayon, isangyaw ninyo kini o paghimo kamo balaang panagkatigom ug ayaw kamo pagtrabaho bugat. Tulumanon kini nga walay katapusan alang kaninyo o sa tanan ninyong mga kaliwatan. Bisan asa mo magpuyo. Hindi lang po ito inuutos sa Kanaan kung sila ay naroroon. Ang inuutos dito, instruction dito, malinaw na sinabi, kahit saan kayo paroroon, ito'y utos na permanente. Permanent instruction po ito ng Elohim para sa mga Israelita at sa mga sumusunod sa Elohim ng Israel. Kung anihon na ninyo ang abot sa inyong yuta, ayaw ilaki pag-ani ang dapling sa inyong uma o ayaw paghagdaw human sa inyong pagpangani. Salinin ninyo ang mga kabos o ang mga langyaw. Ako ang Yahawa ng inyong Elohim. So, ito na po yung iniutos ni Elohim. At sa tingin ko, habang andun pa ang Israel sa kanilang bayan, ito po'y patuloy na ginagawa po nila. Ito po'y patuloy na isinasagawa ng mga Israelita nung ang Israel ay andun pa sa kanilang bayan. Pero ang pinagtataka ko, kung ito ay ang kinalulugod ni Ama na gagawin ng mga Israelita, bakit sila ay pinarusahan ng Elohim? Ano ba ang lalim na ating naunawaan tungkol sa utos na ito? Unahin natin itong major nating ginagawa ngayon, itong pagdadala ng tinapay. Ano po ba ang inyong naintindihan sa utos na ito? Bakit iniutos ni Elohim? Ano po ba ang ibig niyang ating gagawin kung atin itong pag-aralan ang utos na ito na gagawin natin sa lalim ng ating pangunawa na iniutos niya sa atin ang paggawa ng tinapay, handog na pagkain para sa Kanya. Ano po ang ating nauunawaan? Ginagawa natin ito dahil inuutos at nababasa? Sa tingin ko, ang utos na ito ay patuloy na ginagawa ng Israel nung sila ay buo pang bayan. Pero marami pong mga sitas, marami pong passage sa Bible ating nabasa. Galit po ang Elohim sa kanilang mga pista at sa kanilang mga selebrasyon. Bakit kaya? Hindi ba siya nalulugod na ginagawa ang mga utos niya na paggawa ng tinapay, paghahandog, taon-taon, bawat pista ng pag-aani? So ano po ang inyong naunawaan? Bakit inuutos po ni Elohim sa Israel o sa atin ang kautosang ito? Ano po ang dapat nating malaman sa ating pag-aaral tungkol sa utos na ito? At ano ang lalim na ating naunawaan katumbas sa utos na ito?
Sino po makapagbigay ng opinion na nasa Zoom na nag-celebrate ng Feast of Harvest? Bakit iniutos? Bakit ka gumagawa ng tinapay? Dahil iniutos? At sa tingin mo, sa paggawa mo ng tinapay, natutupad mo na ang utos ng Elohim? Ikaw, Bro Julius. Sa paggawa ba natin ng tinapay, ito na ba ang pagtutupad sa utos na ito? Sa pista ng pag-aani? Kailangan po nating malaman ang buod ng utos upang pag ginagawa natin ito, alam natin ang katumbas bakit ginagawa natin ito. Pag-unaw na pa sila, mainom sa kong tubig, bro. Kaya na lang kong tubig din. Isa sa mga utos ko. Kailangan ko pa rin. Ito nga, inuutos nga ito. Pero ang pinagtataka ko, iniutos ito ng Elohim. At sa aking pagkakaintindi, habang ang Israel ay buo pa bilang bayan, bilang bansa, ito po'y patuloy nilang ginagawa. Taon-taon, dahil ito po'y kinaugalian na nila. Naging kultura nila ito. Pero bakit ang Elohim galit sa kanila? Hindi na buo ang puso nila. Hindi na pure at genuine na ang kanilang pakikipag-covenant. Kaya parang ano na lang, parang for compliance ba? Compliance but hindi na totoo sa puso nila. Yan na po. So, ano pala ang kahulugan nito? Sa inyo pong pagkakaintindi sa buong utos ng pista ng pag-aani, ano ba ang kahulugan at katumbas nito? Sabi ni Sis Joanne, tama po na ginagawa po nila ito patuloy, pero compliance na lang. Hindi na buong puso. Paano ba i-explain na buong puso mo, bro? Paano ba ito gagawin ng buong puso? Ang paggawa ng tinapay, ang pagdalo ng pista. Iniwan sa inyo, makaka-explain? Paano magawa ng tinapay ng buong puso? Paano mag-celebrate ng pista ng buong puso? Yung pagsunod sa product, ito ay resulta ng yung tunay na pagtanggap ng totoong righteousness at pakipag-covenant sa Elohim na hindi mo ginadisobey ang kanyang mga kautusan at pakikipag-covenant sa kanya. Kaya ito ang resulta na patuloy mo ginagawa ang kanyang mga tuntunin at na galing sa puso mo. Kasi product po ng pakikipag-covenant at pagsunod, tanda ng pagsunod sa kanya. Yan lang bro para sa akin. Pag dumadalo ka sa pista, paano mo ma-determina na galing sa puso? Ha? Sa man ni Dod nga usaon mo pagpakita sa Elohim nga nagbuhat ka ni gikan sa imong kasing-kasing. Ha? Sa inyong paminaw sa diyang nag-andam ang Israel ini kaniadto wala sila nagmalipayon? Maong nasuko ang Ginoo? Nahimo man nilang kultura, nahimo man pamatasan ang paghimo, pagsaulog. Naging kaugalian po nila ang pagsagawa nila nito.
Pero hindi din ako naniniwala na nagbagol sila to. Unsa man gyud ini? Kami arbas paano eh. Asa man to tong mga elder diha sa Zoom. Asa man to Bro Renson? Bro Renson, Bro, madali na lang ito bro kasi nasa work ako. Ang ano ko dito, ang assessment ko dito bro ay hindi sa material na bagay ang gusto ng Elohim. Tayo po ang harvest na gusto ng Elohim, hindi yung harvest ng ano na ginagawang tradisyon na lang ng mga tao. Tayo po. boss dami. Dali bro, lalabas ako bro kasi nasa ano ako eh. Marinig bro, marinig. Okay bro, marinig. Yung assessment ko dito bro, kasi kaya galit ang Elohim dahil ito ay ginagawa na lang tradisyon mga Israelites noon at ang gusto ng mga ng Elohim hindi yung material na harvest ang gusto niya. Tayo po ang harvest. Tayo po ang tao. Ang tao po ang gusto niyang harvest na talagang sa kanya, sumusunod sa kalooban at sa kanyang kautusan. Yan lang po bro. Amen. Nasa work ako ngayon bro. Ano lang ako. Salamat bro, salamat. So sabi ni Sis Joanne kanina, ginagawa ito dahil sa righteousness ng Ama. Ang sa kay Bro Renzo naman, ang harvest na hinahanap ng Elohim, ang ikalulugod niyang harvest, hindi itong material na harvest na inihandog. Pero lagyan natin ng hindi lang ang material na harvest ang kanyang kinalulugod. Ang gusto ng Elohim sa nakikita ko, na naunawaan ko, tulad ba nung sinabi ni Apostol Pablo, ang tunay na Hudyo ay hindi nakita sa panglabas na anyo lamang. Hindi lang sa panglabas na anyo. Pero hindi ibig sabihin kung ikaw ay tunay na Hudyo mula sa puso, ay ang inyong panglabas na anyo ay hindi na rin nakikita na ikaw ay Hudyo. O, ang ating nakikita na pagkukulang sa Israel sa kanilang kapanahonan, habang ginagawa po nila ang mga pista, kasama na po dito yung Feast of Harvest, kasama na po itong paggawa ng tinapay, patuloy nilang ginagawa ito, ngunit sila po ay nakatuon na lang dito sa material na bagay at inintindi nila na sa paggawa nila ng tinapay at pag-celebrate ng Feast of Harvest sa tamang pitsa at sa mga tuntunin sa araw ng selebrasyon, inaala nila na yun na ang pagtupad sa utos. Ngunit hindi lang doon ang utos ng Elohim na dapat maunawaan. Kaya ang sabi niya sa pamamagitan ni Moises, pag-aralan ninyong mabuti ang kautosan ni Hawa at mag-ingat kayo sa pagtupad nito. Habang tumatagal, hindi na inintindi ng Israel kung bakit inuutos ito ni Elohim ang pagpapagawa nito. Ano ba ang kahulugan ng tinapay na ipapadala mula doon sa unang ani? Ano ba yung unang ani? Ano ba ang katumbas nun? Yung unang ani, yun na po yung ating na-explain. Mula sa inyong mga taniman, kukuha ka ng pinakamainam, pinakamabuti, pinakamagandang bunga mula sa iyong pananim at iyong itatangi at iyong bibikisin. Bawat instruction po doon, mayroon pong katumbas na dapat mong maunawaan sa lalim ng iyong pangunawa
na iyong gagawin sa iyong sarili. Ang unang bunga ay hahanapin mo doon sa iyong pananim. Tapos, itatangi mo at bibikisin mo, ihandog mo kay Elohim. Bigay mo sa pare. Sa tingin mo, ang utos na yon, kung yun ang susundin mo, literally, natutupad mo na yon. Kung ikaw may pananim, bro Pitts, dadalhin mo sa Yahweh yung pananim, yung unang bunga. Pagkasibol ng mga bunga ng pagkahinog, tinitingnan mo. Ayun, mga magagandang bunga. Kasi nakita ko ito, existing ito sa aming lugar eh. Mayroong mga nag-practice nito. Yung mga unang bunga, yung mga malalaking bunga, kinukuha. Tapos, binibigis ito, bitay, isangit sa abuhan. Tapos, pagdating sa kalagkalag, yun ang gilubok. Tapos, yun ang kakainin. Tapos, magtangi sila ng isang plato, ilalagay sa altar sa kanilang Diyos-Diyosan. So, parang nalipat yung practices na ito, nalipat doon sa paganong pagsamba. So, ito'y gawain na mababasa sa Biblia na itatangi yung unang bunga. So, ang tanong ko ngayon, kung ikaw ngayon may pananim, ikaw yung may pananim ha, sa ngayon, existing, may pananim ka, may mga unang bunga, itinatangi mo na. Dahil inuutos na gagawin ito sa lahat ng panahon, ito'y dadalhin mo sa pare. Ngayon, wala namang pare. Tapos, dadalhin sa pare. Ang iniisip mo, wala namang pare. Sabi ng iba, wala namang pare. Pero mayroon namang mga biyuda, mga orphans, so mayroon pang mga mahihirap. Pwede mo yung ibigay o ibenta at ipamigay. Yun ang interpretation ng iba. So, kung gagawin mo yun, yan ay mabuting gawain. Yan ay good moral. So, good deeds yan. So, sa tingin mo, sa ganong pamamaraan, nagawa mo ba ang utos ni Elohim na iyon? Hindi bro, pag hindi, galing sa puso. Galing sa puso. Yun na ba ang pinaka kabuuan ng utos? Lalin mo. Ilagay natin, mayroong pare. Mayroong pare, dinala mo ngayon sa pare. Kasi sa Israel, existing to eh. Dinala mo ngayon sa pare, ibinigay mo doon. Sa tingin mo, natupad na nila ang utos? At yun na ang ikalulugod ng Aba? Isa lang yun. Part lang yun. Kung literally ating unawain, literal, na sa pamagitan ng nabasa, sundin natin kung ano yung nabasa, yun ang ating gawin, yes, natupad. Pero kung unawain natin ang lalim, ang kahulugan ng utos, kung yun lang ang ginagawa ng isang taong may pananim, madali lang yung gawin. Pero yung bunga na tinutukoy dito, yung pong mga gawa mo sa buong taon. Yung mga ginawa mo ba? Lahat ng ginagawa mong may hustisya. Sabihin natin, lahat ng ginawa mong righteous. Bibikisin mo yun. At ihahandog mo sa Aba. Dahil ang handog ay isang pakikipag tipan na ito'y patuloy mong gagawin. Yung gumagawa mo na mga mabuting gawain, bawat taon, ihahandog mo yun sa Elohim. At yung mga bunga, na mabubuting bunga, yun po ang sinisimboluhan po nun, na dadalhin mo doon at ihahandog mo sa Elohim. At ang paghandog mo, bawat taon, ay nangangahulugan po iyon
na ito'y patuloy mong gagawin habang ikaw ay nabubuhay. Lahat ng mga ginagawa ng Israel noon may simbolo na dapat maunawaan kung ano ang katumbas na dapat gawin ng tao. Katulad ng pagdadala ng tinapay, may mga kaakibat na instruction, isang kilo, isang gantang na harina gagawin mula sa pinakamagandang harina at ihahandog mo sa Elohim. Sa tingin mo, ang buong bayan ng Israel magdadala ng tinapay, every household, mauubos kaya yun ng pare? Kahit bahay pa ng pare, tatabunan ng tinapay. Napakarami po. Ang ibig kong sabihin ng tinapay ay ang iyong sarili. Na kung saan nilagyan ng libadura. Pero bago itong libadura, inilagay na itong libadura na ito, na pinag-utos dito sa Feast of Harvest, may inalis ng libadura nung unang selebrasyon sa Feast of Unleavened Bread. At pagdating sa selebrasyon ito, ang tinapay na ipapagawa sa atin ay pinalagyan na ng libadura. Ano ba ang libadura na inilagay dito? Ayan. Kasi sa ating napag-aralan, last feast, mayroong dalawang uring libadura. Mayroong libadura na kinamumuhian ng Elohim at mayroon ding libadura doon na sinasabi ng Misaya sa paghahari ng Elohim. Katulad ng isang babae na naggawa ng tinapay ba? At yung dalawang minasa, nilagyan ng babae ng pampaalsa at ang buong masa ay umaalsa. Babae po ay katumbas po nun ay isang community. At ang libadura po na inilagay ng babae po doon ay ang righteousness. At ngayon po ito, ihahandog natin ang ating sarili na nalalagyan na ng libadura ng kabutihan. Ito na po ang paghahandog. Kailangang maintindihan natin ang buod ng utos na ito'y tumutukoy sa ating mga sarili. Itong buong malaking tinapay na umaalsa. Ikaw, house leader. Ikaw, head of the family. Ikaw po ito. Sama ng iyong buong sambahayan. Ikaw at ang iyong asawa po ito. Na kung saan nag-improve, nag-unlad dahil sa righteousness na inilagay. Dahil inalis na ang dating libadura na kinamumuhian ng Elohim. Ang tinapay na iyong inialay sa Elohim, sarili mo po yan. Dahil sa iyong mga nagawang mabuti. Dahil sa naintindihan mo na ang utos niya at naialis mo na yung lumang libadura at nalagyan na ito ng babae ng libadura. At ang babae na yon ay ang community na sumampalataya sa Elohim. At yan po ay ating nakikita sa kasaysayan ng community ng Misaya at ng mga apostoles. Ang libadura po nila at ang community ng Israel noon sa pamumuno ni Moises, ang libadura nila ang dapat nating ilagay sa ating mga sarili. Ang libadura, ang aral po ng mga Israelita na sumasamba sa Elohim. Ang libadura ng community na pinamumunuan ni Misaya. So, ito pong tinapay, tayo po ito. Kaya sa susunod na pista, pag-igihan nyo po at pagsikapan ninyo na kung gaano man kaganda
kasarap, yung ginagawa ninyo, yan ay sumasalarawan sa inyong mga pamumuhay. Dahil handog mo yan sa Elohim. Kung paano mo ito ginawa, naglalarawan yan sa iyong performance, sa iyong naintindihan sa utos ng Elohim. At hindi ito kamumuhian ni Elohim ang selebrasyon na ito kung alam mo kung bakit mo ginawa ang paggawa ng tinapay. Hindi mo ginagawa yan dahil nabasa mo na iniutos ng Elohim. Ginagawa mo na inaintindihan mo ang utos na yan at tumutukoy yan sa iyong mga gawa at ang libadura ay ang aral, ang tuntunin ni Elohim at ang tinapay mismo, ikaw yan na inihandog mo ang iyong sarili sa Elohim. Amen. Marami pong nag-celebrate. Marami pong nagsagawa ng pistang ito. Ngunit hindi po naintindihan ang kabuuan. Bakit iniutos ito? Ano ang dapat nating maunawaan pag ito'y ating ginagawa? Ginagawa ba natin? Masaya tayo. Nagawa namin yung utos. Ayan o, mabasa eh. Hilig kasi sa mabasa. Una na ang Israel gumawa nito. Dahil nabasa. Kaya, ang harvest po, kung ating babalikan, ang parabola na mabasa sa Matthew, sino makapagbigay ng tamang chapter? Yung tungkol sa alipin at sa mga pinagkatiwalaan. Dili. Itong iyan ang ipadai ang bugtong anak mo. Kamagulangan. Naman. Sa chapter. Kung ipadani ang bugtong anak. Huh? 24? Wala man. Kana. Mayari ng ubasan ba? Kana. Mau ni bro, 20. Mapagari sa inyo. Okay. Matthew chapter 20 verse 1 to 16. Ang kaharian ng langit ay maitutulad sa isang taong lumabas ng maagang maaga
upang humanap ng manggagawa para sa kanyang ubasan. Nang magkasundo na sila sa upa ng isang salaping pila, sa maghapon ang mga manggagawa ay pinapunta niya sa kanyang ubasan. Meron bro. 21 verse 33. Matthew chapter 21 verse 33. Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. Sabi ni Yahawashi, may isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid. Binakuran niya ang ubasan, nilagyan ng pisaan at tinayuan ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, ang ubasan ay kanyang pinaalagaan sa mga katiwala at siya ay nagpunta sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan ng ubas, pinapunta ng mga may-ari ang ubasan ang kanyang mga tauhan upang kunin sa mga katiwala ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga katiwala ang mga tauhan. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas marami pang tauhan. Ngunit ganun din ang ginawa ng mga katiwala sa mga ito. Sa kahuli-huli ay pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Sabi niya sa sarili, marahil na may igagalang nila ang aking anak. Ngunit nang makita ng mga katiwala ang anak, sila ay nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Halika kayo, patayin natin siya upang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya siya ay sinunggaban nila. Inilabas sa ubasan at pinatay. At tinanong sila ni Yahawashi, pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga taong iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga masasamang iyon at paalagaan ang ubasan sa ibang katiwala na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Nagpatuloy si Yahawashi, hindi pa ba ninyo nababasa ang talaang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panukulan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahangahangang pagmasdan. Kaya nga sinabi ko sa inyo, ang kaharian ng Elohim ay kukunin sa inyo at ibibigay sa mga taong tapat na maglilingkod sa Kanya. Ang bumagsak sa batong ito ay magkakadurog-durog at ang mga babagsak ka nito'y makakaluray-luray. Narinig ng ang mga punong pare at ng mga pariseo ang mga talinghaga ni Yahawashi at naunawaan nilang sila ang pinapatamaan niya. Siya'y dadakpin sana nila, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na si Yahawashi ay isang propeta. Amen. Amen. Ang kukunin po natin kwento dito sa unahan, sa starting. Ang sabi, mayroong isang mayaman na nagmamay-ari ng napakaraming malaking lupain at tinaniman niya ng ubas. Malaking bukirin. At ang bukirin na iyon ay ang mundo. At ang ubasan na ito ay ang Israel, ang tao. At ito'y kanyang nilagyan ng bakod. Ang bakod po ay ang protection, ang Torah po ito. Ando na po yung mga tuntunin, ando na po yung mga pista na papaloob po sa bakod. Kasama na ron. At nilagyan niyang tagabantay para mangalaga sa ubasan. Ang tagapangalaga po ng ubasan ay ang mga pari. Sa buong pinili ni Elohim na isang bayan, which is Israel, pumili po siya doon ng tagabantay, which is Levites. At doon sa Levites, may pinili siyang isang angkan rin na mula sa mga magulang ni na Moises. At yun ang mga ngasiwa sa Israel. At magtuturo sa kautusan. At yan ay nababasa sa Torah na
nasa authority at nasa balakay din yan, nasa ilalim ng pamumuno ng mga pare, lalo na tungkol sa kalooban ng Elohim, kung ang mga tao ay magtatanong tungkol sa kalooban ng Elohim. Ngunit, nagutos ang may-ari. Itong may-ari, ito po yung Elohim. Nagutos po ang may-ari ng isa sa mga katiwala, mga hindi katiwala, anong term dyan? Yung inutusan niya para alipin. Alipin ba? Ulipon. Alipin. Tauhan. Nag-utos po siya sa kanyang mga tauhan upang kunin ang kanyang kaparte. Kunin ng may-ari ang kanyang kaparte doon sa ubasan. Which is, alam natin na yung ubasan, which is, yun yung mga tao na nananahan sa mundo, tumitira sa mundo. Ano ba ang kukunin ng, alam natin, itong tauhan, ito po yung propeta. Propeta. Iba yung propeta, iba yung pare. Sila ay puro lingkod ng Elohim, pero sa magkaibang duty. Itong propeta, direct po ito sa Elohim. Na nagsasabi sa leader, sa hari, o sa pare. At mayroon ding pare na propeta. Like Ezekiel, Jeremiah, mga propeta yan. Zacarias, propeta yan. So, ang posibleng inutusan dito na sinasabing tauhan, propeta po ito. Ngayon, ang tanong ko, ano ba ang kukunin ng propeta doon sa mga tao bilang parte ni Elohim na hinahanap niya? Mga igsoon, kung sa may kuhaon sa Elohim, sa tao, kung si kuhaon, Kunin yung first fruit. yan. Kukunin yung first fruit, taon-taon yan. Ipinakolekta. At dadalhin yan ng tao mismo, na siya mismo yung ubas, dadalhin niya at ibibigay niya sa pare. Bakit? Dahil nagkabunga si tao through sa teaching ni pare. Ngunit itong si pare man ang nagloko. Kaya walang bunga ang ubas. Dahil itong tagapangalaga ay hindi na naging matino. Yan ang nangyayari sa Israel. Yung bayan ready, nakakanda po sumunod. Ayan ang ating na-observe sa ating kapanahunan ngayon. Tingnan mo, kababayan natin. Hindi ba sila handa na gawin ang kalooban ng Elohim? Tingnan mo kung magpista. Tingnan mo kung mag-celebrate sa kanilang mga pista. Halos magpakamatay. Makahipo lang sa Nazareno. Kahit napakainit, makasayaw lang sa Pit Senior. Ang tao po, ang ubasan, ay namumunga yan pag inalagaan ng tagabantay. Ngunit yung mismong tagapangalaga na inilagay niya doon, biruin mo, napakabuti po yung may-ari ng ubasan. Isang bukirin yun. Siya mismo nagtanim. Siya mismo ang nagtanim ng ubas.
Ibig sabihin, itinatag niya. Di ba, tinatag naman niya yung Israel? Binakuran pa niya. So, ang gawain ng mga tagapangasiwa, tagapangalaga, to maintain. Di ba? Sino makait na experience sa trabaho maintenance? Relax mo maintenance. Di ba? Easy lang yung maintenance. Tingnan mo lang yung kung sa aircon ka, i-check mo lang yung temperature kung talaga bang nag-maintain yung kanyang pagbibigay lamig. Di ba? Kung sa mga ilaw ka, kung sa electrician ka, tinitingnan mo lang kung baka may naponder na ilaw. At kung may ipadadagdag, ikagawin mo. At kung may kukunin mo. Paano makapagdala ng bunga ang mga tao? Hindi man inabunuhan ng pare. Hindi inabunuhan ng tagapangalaga. Naging pulpol ang mga lingkod ng bayan ng Israel noon. Ngunit ngayon po mga kapatid, natitiyak ko po na ang lahat ng nakikinig ay namumunga. Dahil insakto po sa abono. Amen. Napakapulpol ng ubat na hindi namumunga. Dapat yang tinatagpas. Amen. Sa tingin ko, glory to Elohim. Yada. Kung mayroon mang tagapangalaga sa ating panahon ngayon bilang katiwala, bilang pinagkatiwalaan. Sa oras ng pandidilig, sa oras ng pag-aalis ng mga damo, ay nasasagawa naman siguro. Kaya wala pong rason na hindi po kayo makapag-alay ng iyong tinapay na sakto sa pampaalsa. Wala pong rason na hindi ninyo maialay ang inyong mga sarili sa araw ng pista ng pag-aani na wala kayong achievement na nauunawaan at inyong isa sa buhay. Dahil sakto po sa abono ang community ito. Napakaliit po nito, sakto sa dilig, sakto sa abono po. Natitiyak po na mataba po ang ubasan na ito. At ito po ay kaaya-aya sa harap ng Elohim. Amen. Yada. Napakaraming bunga po. At nakikita ko naman na napakaraming bunga. Dahil Yada. sa tingin ko, nakikita ko rin ang proseso ng tamang pag-aabono. Dahil hindi po ipinagkait sa atin ni Elohim. Dahil gumagawa po tayo. Nakita po ni Elohim na masipag tayo. Yung marami po nag-celebrate ng mga tuntuning ito. Maraming nagsasagawa ng pista. Ngunit hindi po nila nauunawaan ang buod ng gawain ito. Ang sa kanila, kung ano yung inuutos, kung ano yung nabasa, gagawin. Hindi nila inintindi yung kanilang nabasa na yun ang dapat gagawin, yung naiintindihan sa iyong binabasa. Fruit of our deeds po ang hinahanap dito na bunga sa ating pagkaunawang sa salita. Yan po ang sinasabi ni Apostol Pablo. Mga bunga ng Espiritu. Bunga ng salita. At wala kang rason na hindi ka makapamunga. Dahil insakto tayo sa abono. Abundansya po tayo. Tama po ba? Yada. Amen. Inulan po tayo sa tamang panahon. Binigyan po tayo ng init sa tamang panahon. Tama, bro. Purihin na nga ba? Kung ikaw ay saging, wala kang alkoholis. Kung ikaw naman ay isang talong, hindi ka rin dinadapuan ng mga sakit.
Dahil sakto ka sa alaga. Amen. Pangangalaga ng salita ng Elohim. Na kung saan naging masipag ang bawat isa sa atin. Natanggapin ang mga pag-alaga ng Elohim sa atin. So na yung mga kapatid, nauunawaan po natin kung bakit gumagawa tayo ng tinapay. Marami pong nagtatanong, marami pong nag-iisip siguro, ay, importante ito, gawin ito kasi inuutos to. Inuutos to ng Elohim. Ito po, sarili niyo po ito. Sarili po natin ito. Tumutukoy po ito sa ating sarili. Dahil, kung naalala niyo, walang libadura yung kinain natin. Pinapagawa po tayo ng tinapay na walang libadura. At bakit ang sunod na pista lumipas ang 50 days? Bakit may libadura na? Ano ba ang libadura na ipinalagay dito? Ano ba ang simbolo ng libadura na ipinalagay sa tinapay? At ano ang tinapay na ito? Ito na po tayo. At yung tinapay na kinakain natin na walang libadura ay ang ano po yun? Pagtuturo po yun ng Elohim na walang halo na pampaalsa mula sa iba't ibang katuruan na ating Amen. nandun. At kung ating pong napapansin, abundansya po ang abudong mula parang nag-iba, nag-level up. Hindi pa nagparating ang pista, although ando na yung pagdidilig sa atin. Pero matapos ang pista ng tinapay na walang pampaalsa, ramdam ko po ang abundant ng abuno. Ang abundant ang pag-aalaga mula sa aral ng Elohim. Ramdam na ramdam. Yada. Kaya wala ni isa sa atin ang payat spiritually. Wala sa atin spiritually may sakit. Amen. Kung may sakit ka spiritually, dahil ikaw ang may problema. Hindi mo siguro ininom ang vitamins mo na naririnig mo bawat slow. Tama. Inumin po natin ang mga vitamins, mga kapatid. I-intake po natin. Inaalagaan tayo ng Elohim. Unang pagkakataon po ito na naintindihan ko rin ang kahulugan ng pista. Although maraming beses ko na itong ginagawa, umabot na siguro ng 5 taon o 6 na taon po akong nag-celebrate ng Feast of Harvest. Ngunit ngayon iba po ang naintindihan ko bakit ko ginagawa ito. Yada. Kumbaga, nakikita ko ang patutunguhan dahil posibleng malapit na ako kaya natatanaw ko na ang paroroonan ko. Amen. Yada. Kaya huwag po tayong panghinaan ng loob. Manatili tayo na maging aktibo sa pagtanggap ng pag-aalaga ng Elohim sa atin. Baga isang halaman bro, binigyan nagkaroon pa ng konting reaction. Pero wag mong hayaan kasi hairline difference, sabi ni Bajay, hairline difference lang. Pwede kang mamatay. Pwedeng mamatay ang iyong pananampalataya. Pumasok na po tayo sa napaka-sensitive na teaching. Kung nararamdaman po ninyo, nasa sensitibong topic na po tayo. Dahil ako'y naniniwala, itatayo muli ang tunay na pagsamba sa maiksing panahon na. Yada. Itatayo muli ang templo. Hindi physical templo ang itatayo, kundi ang templo na community na tinatahanan ng Elohim. At ang magsasamba ay magsasamba sa espiritu at katotohanan.
Yada. Amen. Yada. Nagsimula po yan na nandun ang mga sumasamba sa Espiritu at katotohanan sa panahon ni Isaiah nung tinanong po siya ng babaeng Samaritana. Ito'y kanilang nilipol. Nalipol ng mga masasama ang mga taong iyon. Ngunit ang aral ay hindi po nalilipol. Dahil habang may tao na gustong gawin ang pagpuri, ang pagluwalhati, ang pagpapakilala sa kadakilaan ng Elohim, pagpapakilala sa kaluwalhatian ng Elohim, I'm very sure hindi kayo bibiguin ng Elohim. Wala man tayong alam, mayroon tayong malalaman. Hindi maaaring may alam ka na dahil maging hambog ka. Malalaman mo sa iyong sarili na yung nalalaman mo ay hindi yan sa iyo. Yan ay mula sa Elohim. At ang dulot po niyan ay lalong kababaan ng loob. At pagkatakot at respeto sa Elohim. Kaya, ano po tayo? Mature. Mag-level up po tayo. Tumitindi po ang aral nating kinakain. At sabi pa sa Daniel, ang huling kapanahunan, may mga magdalisay sa kanilang sarili at lalo silang maging dalisay. Ngunit, hindi ito nauunawaan ng mga masasama. Tita mahadlok, hindi po tayo matakot na tayo lang. Amen. Kahit pa konti lang tayo, kung alam natin katotohanan yung ating, ito yung righteousness, ito yung tama, ito yung sakto. Kahit konti lang po tayo. At marami pong naniniwala sa kasinungalingan. Huwag po tayo panghinaan ng loob. Amen. Huwag po nating isipin, kung tama yan, magbo-boom yan. Kung hindi tama yan, hindi yan dadami. Si Noe, righteous man, pamilya lang niya ang iniligtas ng Elohim. Huwag po tayong tumitingin sa quantity. Titingin po tayo sa quality. Amen. Hindi paramihan sa taong naniniwala, kundi paramihan sa ating ginagawa ayon sa naintindihan at naunawaan natin sa salita. Alam na po natin ang pista ng tinapay na ito. Ito po ay tumutukoy sa atin. Kaya sabi ko, every household, ang magdala, dalawa, at ang magtataas ng tinapay ay ang head of the family. Dahil mag-uugat sa head of the family ang aral sa kanilang pamamahal. Sa mga nagsasarili, nag-iisa, huwag po kayong mag-alala. Ikahanap ka ng head of the family, mayroon po tayong mga elders, head of our community. Basahin mo bro, Deuteronomy chapter 16, verse 9.
Deuteronomy chapter 16 verse 9. Pagkalipas ng 7 linggo mula sa unang araw ng paggapas, ipagdiriwang ninyo ang pista ng mga sanlinggo. Sa araw na iyon, dalhin ninyo kay Yahweh na inyong Elohim ang inyong kusang handog mula sa inyong ani, ayon sa dami ng pagpapalat. Kusang handog mula sa inyong ani. Nawala na yung tinapay. Kasi figurative po yung tinapay. Figurative po. Itong tinapay. Pero hindi ibig sabihin hindi na rin natin gagawin. Gagawin pa rin natin. Pero alam na natin ang kahulugan ng paggawa natin ito. Dahil ito po tayo. Tayo po ito. At kung walang harvest, sabi dyan, kasi mo bro, kung walay dala, walay ani, continue. Dalhin ninyo kay Yahweh na inyong Elohim ang inyong kusang handog mula sa inyong ani, ayon sa dami ng pagpapala niya sa inyo. Kasama ninyo sa pagdiriwang ang inyong sambahayan, mga alipin, ang mga Levitang kasama ninyo, ang mga dayuhan, ang mga ulila, at ang mga babaeng balo. Gaganapin ninyo ito sa lugar na pipiliin ni Yahweh. Huwag ninyong kakalimutan kayo'y naging alipin din sa Ehipto. Kaya sundin ninyong mabuti ang kanyang mga tuntunin. Gaganapin ninyo ang mga gawain ito sa lugar na pipiliin ni Yahweh. Ngunit, ito po'y dapat maintindihan. Huwag po kayong magdalawang isip, ay, ang lugar na pinili ni Yahweh ang Cebu. Tapos kami, wala kami sa Cebu, hindi namin nasunod ang utos ni Elohim. Ang original na pinili na lugar, Israel. Nahata Cebu, si kami, wala sa Mikatuman. Hindi rin kami nakasunod. Sabi ni Elohim, sabi ng Misaya, mawawala na yung darating yung panahon, sabi niya, darating yung panahon na hindi nyo nasasabihin na sa bundok na yan, sasambahin ng tunay na Elohim. At sa Jerusalem, sasambahin ng Elohim. Darating ang panahon na ang tunay na magsasamba ay magsasamba sa Espiritu at katotohanan. At ang lupa na pinili ni Yahweh ay hindi po lugar. Ang lupa, kundi ikaw yan. Sarili natin yan. Sasambahin mo dyan sa iyong pagkatao, sa pamamagitan ng iyong pagsunod sa kautusan na Elohim. Sinasamba mo sa lugar mo, sa lupa na yan, sa lupang ito, sasambahin si Elohim. Mananalangin ito ni Elohim sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga kalooban. Kaya huwag po kayong mag-alala. Sabi yung iba, although yung jamming, kabuuan ng community, ay iba talaga. Pag andun kayo sa malayo, kami na dito, kaisa, mayroong physical na pagtitipon, kayo, andyan kayo. Huwag kayong mag-alala. Huwag niyong isipin na hindi niyo nagawa ang utos ng Elohim. As long na ginagawa ninyo ang kalooban ng Elohim, nagagawa ninyong sinasamba ang Elohim sa Espiritu at katotohanan sa lugar na pinili niya, which is ikaw po yan. Tayo po yan, individual. Amen. Yada. Amen. Amen. Kaya mga kapatid, kung ating pag-anuhan talaga yung kautusan ng Elohim, hustisya talaga. Wala namang hustisya. Kaya na bro, uuwi na dahil pista. Tapos balik na naman. Hustisya. Yung bang makatarungan. Yung bang patas. Hindi naman patas kung gagastos ka ng 1,000, 100,000, uwi ka pista. Nawala na po yung patas. Dahil mararamdaman mo na nahihirapan ka na dahil sa pista. At ang utos ng Elohim, ang kautusan ng Elohim ay hindi po nagbabago.
Ang pakay po niyan, bakit niya ibinigay? Para magkaroon ng hustisya, magkaroon ng katarungan, magkaroon ng kaginhawaan ng tao. Hindi para pahirapan ang tao. Hindi binigay ang utos ng Elohim upang pahirapan ang tao. Ibinigay ang utos ni Elohim para ikaw ay maging maginhawa sa iyong buhay. Kaya, kung sa pag-intindi mo, sa application mo sa utos ng Elohim, ano ka ba? Na nahirapan ka, magtanong-tanong ka. Siguro, sa mga nandito, dahil ito'y matataba ng mga ubas, lahat ng mga nandito na kasama po natin, glory to Elohim, ay natitiyak ko po na mataba at namumunga ang mga ubas na ito. At sa pag-aaning ito, ay taas noo po tayo na nag-alay sa ating mga gawa, magitan ng ating unawaan mula sa salita. Kaya, purihin ng Elohim, happy harvest nating lahat, mga kapatid, purihin ang Elohim. Amen, Yada. Amen. Yada. Yada. Happy pista nating lahat, mga kapatid. Happy Shabuot natin lahat. Kag Shabuot nating lahat. Happy Shabuot. Shalom. Happy Festa. Hello. El Abraham, El Yitzhak, El Yaakov. Salamat ng marami, Aba, sa aming paghahandog, sa aming mga gawa mula sa iyo. Salamat, Elohim, na naihandog namin ang aming mga sarili para manumpa na susunod sa iyong salita na patuloy na gagawin ang righteousness mo na pinangaral mo sa iyong bayan. Elohim, salamat ng marami at ipinuprovide mo ang kaparaanan na mapataba at mapabunga ang mga ubasan mo ito. Amang banal, lubos ang aming pagpapasalamat at ramdam po namin ang simula ng pagtatag, tunay na pagsamba sa iyo mula sa Espiritu at Pagkukuhan. Salamat, Elohim, na binigyan mo kami ng init sa tamang panahon. Binigyan mo kami ng ulan sa tamang panahon. Salamat, Ama. Ikaw ay patuloy na kumakalinga sa amin. Salamat, Elohim. Sa patuloy na pagbibigay mo sa amin tulong sa pamamagitan ng iyong mga anghel. Nagbigay sa amin ng karagdagang kaunawaan para maintindihan ang iyong mga salita. Ama, sa pistang ito, naunawaan mo na ang utos na ito na pagsasagawa sa pistang ito na ito pala ay katumbas na dapat namin maunawaan na ito pala kaya pag-aalay sa ating mga sarili. Pagsamba, pagluwalhati, magpapakilala sa kadakilaan mo na patuloy na gagawin sa pamagitan ng guide mo sa amin sa pamagitan ng aral mo na unawaan namin. At nandito, aming pinapasalamat sa nag-iisa mong pangalan na binigay mo sa amin sa pamagitan ng iyong anak. Yahawah siya ikaw. Amen. Amen.
Amen. Yes. Abi bisa na itong kanan, nag-vote, lahat po ba yung naka-harvest? Happy Fiesta. Lahat po ba yung naka-harvest? Happy Fin. Fiesta po. Alam ko wala natin yung ano sa lahat. Happy isa na inahan. Congratulations sa matagumpay na pag-celebrate ng kapatid sa pang-ani natin mga. Salamat ng marami. Shalom Aleichem. Salamat sa Hello. tuwing hapon sa tanan. Bye-bye. Okay.